Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, ihanda natin ang daraanan ng Panginoon at buksan ang pintuan ng ating kalooban bilang bayang nagsasalo sa hapag na banal. At upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa unang pagbasa, maririnig ang himig ng kagalakan sa sulat ni Propeta Sofonias. Ang araw ng Panginoon ay isang masayang pagpipista sa Jerusalem. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Sofonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Sion. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawiang dapat pang katakutan. Sa araw na yaon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Sion. Huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoong iyong Diyos, parang bayaning nagtagumpay. Makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig, at siya ay masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya na nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at wala mong timang pangamba. Sapagkat ang poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Umawit kayo ng papuri poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang Umawit kayo ng papuri poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipinahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Sion, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Sa ikalawang pagbasa, matutunghayan ang kagalakan ni San Pablo sa pagsulat niya ng liham sa mga taga-Pilipos. Nais niya na ang kagalakang ito ay manatili sa kanila hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Malapit na ang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo ang Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, pinapahayag ang pananabik ng mga tao sa pagdating ng Mesiyas. Ang paggawa ng mabuti sa kapwa ang siyang dapat gawin upang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Magsitayo ang lahat. Kapal nasa akin upang hatdan ang mga dukha ng aral. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong si Juan Bautista ng mga tao, "Kung gayon, ano po ang dapat naming gawin? Kung mayroon kang 2 baro, bigyan mo ng isa ang wala. Ganyan din ang gawin ng mga may pagkain." Tugon niya. Dumating din ang mga publikano upang pabinyag at itinanong nila sa kanya, "Guro, ano po ang dapat naming gawin?" Sumagot siya, "Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin." Tinanong din siya ng mga kawal, "At kami, ano naman ang dapat naming gawin?" "Huwag kayong manghihingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o ng pagpaparatang ng di totoo. Masiyahan kayo sa inyong sahod," sagot niya. Nagahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas at ang akala ng marami
si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, "Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin, at ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya ang trigo sa kanyang kamalig, ngunit ang ipa'y susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman." Marami pang bagay ang ipinangaral ni Juan sa mga tao sa kanyang paghahayag ng mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Purihin at palakpakan natin ang Panginoon. Sa ikatlong linggo ng Adbyento, atin din pong tinatawag ito bilang Gaudete Sunday, na ang kahulugan ay magalak. Sa gitna po ng ating paghihintay sa mga kandila na ito na ating sinisindihan linggo-linggo, mayroong kulay rosas sa gitna ng mga kulay. Ano ba Tagalog ng violet? Basta violet po, ano? Lilac? Lila pala, sorry. Iba pala yung lilac. Lila. No, kulay lila. At tila nagpapahayag sa atin na sa gitna ng ating paghihintay at paghahanda, tayo ay inaanyayahang magalak. Kasi minsan kapag tayo'y naghihintay, naiinip tayo, nawawala na tayo sa direksyon, nakakalimot tayo. Ngunit kapag ipinapaalala sa atin ang kahulugan ng ating ginagawang paghihintay at paghahanda, tayo ay nabubuhayang muli. Kaya ang paanyaya sa atin ngayon, magalak, matuwa ka, sapagkat malapit na ang pagdating ng Mesiyas. Palakpakan muli natin ang Panginoon. At sa mga panahon po na ito, ipinapaalala rin sa atin na tayo'y dapat maging masaya sa pinakasimpleng bagay. Ipinakikita sa atin sa mabuting balita ang dapat na nagdudulot sa atin ng tunay na kagalakan. Hindi ba parang, dati, ang dami mong pangarap pa eh. Hindi ho masamang mangarap ha, magandang may pangarap. Pero yung hindi ka masiyahan sa kung ano ang mayroon ka, yun ang nakakalungkot. At minsan hindi tayo makontento sa kung ano ang mayroon tayo. Kaya, ang panahon na ito ay nagtuturo sa atin ng pagpapahalaga sa mga bagay na simple na nakapagbibigay sa iyo ng kaligayahan. Si San Juan Bautista, ito rin po ang itinuro niya sa mga taong lumapit sa kanya. Marami siyang pangangaral na ginawa, ngunit ipinakikita sa atin sa mabuting balita ang tatlong taong lumapit sa kanya at nagtanong, ano ang dapat naming gawin? Ano nga ba ang dapat naming gawin? At sa unang taong lumapit kay San Juan Bautista, sinabi niya, kung mayroon kang 2 baro, bigyan mo ng isa ang wala, gayon din ang gawin mo sa iyong pagkain. Huwag kang maging madamot. Hindi po ba very basic? Share your blessings. Maliliit pa lang tayo, itinuturo na ito, anak, huwag kang maging madamot. Bibigyan mo ang kapatid mo. Huwag kang magdadamot sa kalaro mo. Naalala ko, sinasabi sa amin ng magulang namin, nakakapangit daw yung madamot. Tandaan ninyo yung mga kalaro ninyo noon. Hindi ba pangit na pangit kayo kapag madamot sila? No, kapag gusto mong hiramin yung laruan niya, ayaw niyang ipahiram sa iyo, hindi ba pangit na pangit ka sa kanya?
Kaya huwag kang maging madamot. Magbigay ka, magbahagi ka. Sinabi naman ni San Juan Bautista sa ikalawang dumating sa kanya na isang publikano o isang tax collector, Guro, ano po bang dapat naming gawin? Sabi niya, huwag kayong sumingil ng higit sa dapat ninyong singilin. Huwag kang maging madaya. Huwag kang magnakaw. Ano ba ang tawag sa pagkuha ng hindi sa iyo? Hindi ba't pagnanakaw? Simpleng-simple, basic na basic. Tinuturo sa atin nung maliliit pa lamang tayo, anak, huwag kang kukuha ng hindi iyo. Huwag mong gagalawin ang hindi sa iyo. Sa ikatlong lumapit sa kanya, ang kanya namang sinagot, huwag kayong manghihingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o ng pagpaparatang ng di totoo. Masiyahan kayo sa inyong sahod. Sinasabi sa atin na maging kontento ka sa anuman ang mayroon ka. Yan po ang sikreto sa tunay na kagalakan. Maging masaya ka sa ano ang tinatanggap na biyaya na mayroon ka. Dahil kapag ikaw ay napuno ng inggit sa iyong kapwa, nakadepende ka na sa kasiyahan ng iba. Kapag yung mga magkakapit-bahay, nagpapaligsahan, ewan ko lang po kung na-experience niyo yun. Minsan may mga magkakapit-bahay, nakitang nagpagawa ng bakuran yung isa, magpapagawa din siya. Hindi magpapatalo. Abay, nagpapintura sila, nagpa-repaint sila, magpapa-repaint din kami. Ang ganitong klase ng tao'y walang kaligayahan, walang kagalakan, sapagkat lagi siyang may kulang. Ngunit kung kontento ka, kahit kakaunti, para sa iyo'y saganang-sagana ka na. At bakit po mahalaga ang kagalakan sa atin pong paghahanda sa panahon ng pagdating ng Panginoon? Sapagkat sa pamamagitan lamang ng kagalakan, magkakaroon ka ng tunay na pagtanggap sa Diyos na una nang nagbigay ng Kanyang sarili. Mas magiging grateful ka sa Panginoon. Makikilala mo ang kabutihan ng Diyos. Siya lamang ay sapat na. Hindi ba't yan ang pinagmumula ng tunay na kagalakan ng isang Kristiyano? Ang Panginoon, siya lamang ay sapat na. Sa pagharap natin sa Panginoon sa Kanyang pagdating, kapag kapuno ng kagalakan ng puso mo, makikilala mo ang Kanyang kabutihan. Hindi ba't ang kagalakan ay tanda ng pagpapasalamat? Laging magkarugtong yan. Hindi ka magpapasalamat kung ikaw ay walang kagalakan sa iyong puso. Kaya napakahalaga na siguraduhin natin na ang puso natin sa panahon ngayon ay hindi mapuno ng takot o pangamba. Hindi mapuno ng pagkaawa sa sarili. Kawawa naman ako. Buti pa sila. Yan ang mga hinaing natin. Buti pa yung kapatid ko, maganda ang buhay. Buti pa yung kapitbahay ko, masaya sila. Hanapin mo ang biyaya na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon kahit sa pinakasimpleng bagay. Dahil ang kagalakan naman po'y hindi komplikado. Dahil itinuturo sa atin, siya lamang ay sapat na. Sa linggo rin pong ito, natapat naman po na kapistahan ng mahal na Birhen ng Guadalupe. Dito po sa aking kanan,
Makikita nyo ang kanyang imahe. At ang pagpapakita ng mahal na birhen kay San Juan Diego, na siya pong nakaluhod sa kanyang harapan, ay isang pagpapaalala sa atin na mayroon tayong kasama lagi na magpapaalala sa atin na tayo'y dapat laging nagagalak sa kabila ng lahat. Hindi ba ang Pasko ay Pasko kahit mahirap ang buhay? Hindi yan nakadepende kung may ihahanda ka ba sa Noche Buena. Hindi yan nakadepende kung nakabili ka na ba ng bagong damit. Hindi yan nakadepende kung marami ka ng pera. Ang Pasko ay araw ng kagalakan. At dapat nating makita ito. At laging ipinakikita sa atin ito. Gayon din sa tulong ng mensahe lagi sa atin ng ating mahal na inang si Maria. Ibabahagi ko lang po ng sandali ang kwento ng mahal na Birhen ng Guadalupe. Si San Juan Diego ay isang native Indian na naglalakbay para magsimba sa kaburulan ng Tepeyac. Ito'y sa Mexico. At nung siya po'y naglalakbay, nagpakita sa kanyang mahal na ina. At inutusan siya na pumunta sa kanyang obispo at sabihing magtayo ng simbahan doon sa lugar ng kanilang pinagkakitaan. At nagpunta nga itong si San Juan Diego at ikinuwento ito sa obispo. Ngunit naghanap ng tanda ang obispo. At nagbalik si San Juan Diego. At sinabi ng mahal na Birhen sa kanya na bumalik muli upang sabihin sa obispong totoo nga ang natanggap niyang balita. Ngunit noong December 9, nung unang nagpakita sa kanya ang mahal na ina, noong December 10, ang kanyang tito, ang kanyang uncle, ay nagkaroon po ng karamdaman na halos mamatay na. At naisip po ni San Juan Diego na hindi na muling magbalik doon sa lugar kung saan sila nagkita ng mahal na Birhen. Sa takot marahil na baka ito'y dulot nito. Ngunit noong December 12, nagpakitang muli sa kanyang mahal na ina nang siya'y madaan muli doon sa kanilang pinagkakitaan. At sinabi ng mahal na ina sa kanya, bakit ka nalulungkot? Bakit ka nangangamba? Hindi ba't ako ang iyong ina? Ang mga salitang iyon ay nakabuhay sa kalooban ni San Juan Diego. At gayon din naman, nakabubuhay sa atin. Kapag narinig mo ang mga salitang, bakit ka natatakot? Bakit ka nangangamba? Hindi ba ako ang iyong ina? At tulad ng ina, hindi pababayaan ang kanyang anak. Lahat gagawin niya para lamang mahango sa paghihirap ang kanyang anak. At simula rin noon, iniutos sa kanya ng mahal na ina na bilang patotoo, kumuha ka ng mga bulaklak, ng mga rosas. Kaya po, si San Juan Diego, sa kanya pong balabal, nilagay niya ang mga bulaklak na kinuha niya. At nung ito po ay dalhin niya sa obispo at kanyang ibigay ang mga bulaklak, ang nakita nila yung imahe ng mahal na Birhen ng Guadalupe. At lahat sila'y nagsiluhod at nagbigay galang dito. Mga minamahal na kapatid, ang mahal na ina ay hindi nagsasawa upang ibahagi sa atin ang katotohanan na dapat lagi tayong nagagalak.
na dapat lagi tayong nakakikita ng dahilan para tayo ay magsaya. At ito'y dahil sa Diyos na hindi nagsasawang magbigay ng kanyang sarili. Kaya mga minamahal na kapatid, ang panahon na ito ay panahon din ng panawagan sa atin para maging kaisa niya sa pagbibigay. Kung ang Diyos ay mapagbigay, kung ang Diyos ay laging nagnanais na magkaroon ng kagalakan ng bawat isa sa atin, hindi ba't dapat tayo rin ay maging kaisa niya sa pagpapalaganap ng kagalakan? Kaya lahat po ng ito sa mga binanggit ni San Juan Bautista ay nagtuturo ng pagiging generous. Huwag kang maging makasarili. Huwag mong isipin lamang ang sarili mo at magbigay ka sa iba. Sa panahon na ito, maghanap tayo ng pagkakataon na sa kabila ng pandemya, makahanap tayo ng paraan upang sa maliit natin mang pamamaraan, makapagbahagi tayo anuman ang mayroon tayo. Amen. Magsitayo ang lahat. Sama-sama nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Sumilang at hindi ginawa, kaisa ng Ama sapagkat Diyos, at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawan tao siya na lang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen at naging tao. Pinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan, kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. At inihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa mga makapangyarihan upang ibuhos sa ating puso ang espiritu ng kagalakan habang naghahanda tayo sa pagdating ni Kristong ating Panginoon. Ating itugon, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Upang maparam ang ating pagiging makasarili at kasakiman habang naghahanda tayo sa pagdating ng Panginoon, dumalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami. Upang ang ating panghihina ng loob ay mapalitan ng pagtitiwala at kagalakan sa mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos, dumalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami. Upang higit tayong magsikap na ang kapayapaan ang mamayani sa ating pamilya at lipunan, dumalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami. Upang talikuran na natin ang masamang ugali at isabuhay ang kabutihang kanyang tinatanggap natin sa banal na misa, dumalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami. Upang ang lahat ng pagkatakot at pag-aalala ay mapawi sa ating kalooban ng buong kagalakan nating mapatuloy si Jesus sa ating puso at pamayanan, dumalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami. Upang ang mga yumao ay makamit ang walang hanggang kagalakan ng langit, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Amang maawain, isugos sa amin ang espiritu ng karunungan at kapayapaan. Gabayan kami ng iyong salita at punuin ang kagalakan
habang naghahanda sa pagdating ni Jesucristo ng aming Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak na puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng Diyos, lakas loob tayong tumawag sa Ama, awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama.
namin kami adiyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Spiritual na pakikinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo para sa paggawad ng maringal na pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos, Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at tinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo at ng inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naiandog na natin ang banal na misa. Humayo kayo ng may galak at kapayapaan. Salamat sa Diyos. Purihin at palakpakan natin ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, ihanda natin ang daraanan ng Panginoon at buksan ang pintuan ng ating kalooban bilang bayang nagsasalo sa hapag na banal. At upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa unang pagbasa, maririnig ang himig ng kagalakan sa sulat ni Propeta Sophonias. Ang araw ng Panginoon ay isang masayang pagpipista sa Jerusalem. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Sophonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Sion. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga nagpaparusa sa iyo ay inalis na ng Panginoon at itinapon niya ang inyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon. Wala nang kasawiang dapat pang katakutan. Sa araw na yaon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Sion, huwag manghina ang iyong loob. Nasa piling mo ang Panginoong iyong Diyos, parang bayaning nagtagumpay. Makikigalak siya sa iyong katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig, at siya ay masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya na nagdiriwang sa pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at wala mong timang pangamba, sapagkat ang poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Umawit kayo ng papuri poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang Umawit kayo ng papuri poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipinahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Sion, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. Diyos na kapiling ng bayan ay masayang papurihan. Sa ikalawang pagbasa, matutunghayan ang kagalakan ni San Pablo sa pagsulat niya ng liham sa mga taga-Pilipos. Nais niya na ang kagalakang ito ay manatili sa kanila hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kagandahang loob. Malapit na ang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingi ninyo ang Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, pinapahayag ang pananabik ng mga tao sa pagdating ng Mesiyas. Ang paggawa ng mabuti sa kapwa ang siyang dapat gawin upang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Magsitayo ang lahat.
kapal na sa akin upang hatdan ang mga dukha ng aral. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong si Juan Bautista ng mga tao, "Kung gayon, ano po ang dapat naming gawin? Kung mayroon kang 2 baro, bigyan mo ng isa ang wala. Ganyan din ang gawin ng mga may pagkain." Tugon niya. Dumating din ang mga publikano upang pabinyag at itinanong nila sa kanya, "Guro, ano po ang dapat naming gawin?" Sumagot siya, "Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin." Tinanong din siya ng mga kawal, "At kami, ano naman ang dapat naming gawin?" "Huwag kayong manghihingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o ng pagpaparatang ng di totoo. Masiyahan kayo sa inyong sahod," sagot niya. Nagahari sa mga tao ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas at ang akala ng marami si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, "Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin, at ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya ang trigo sa kanyang kamalig, ngunit ang ipa'y susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman." Marami pang bagay ang ipinangaral ni Juan sa mga tao sa kanyang paghahayag ng mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Purihin at palakpakan natin ang Panginoon. Sa 2 linggo ng Adbyento, atin din pong tinatawag ito bilang Gaudete Sunday, na ang kahulugan ay magalak. Sa gitna po ng ating paghihintay sa mga kandila na ito na ating sinisindihan linggo-linggo, mayroong kulay rosas sa gitna ng mga kulay. Ano ba Tagalog ng violet? Basta violet po, ano? Lilac? Lila pala, sorry. Iba pala yung lilac. Lila. No, kulay lila. At tila nagpapahayag sa atin na sa gitna ng ating paghihintay at paghahanda, tayo ay inaanyayahang magalak. Kasi minsan kapag tayo'y naghihintay, naiinip tayo, nawawala na tayo sa direksyon, nakakalimot tayo. Ngunit kapag ipinapaalala sa atin ang kahulugan ng ating ginagawang paghihintay at paghahanda, tayo ay nabubuhayang muli. Kaya ang paanyaya sa atin ngayon, magalak, matuwa ka, sapagkat malapit na ang pagdating ng Mesiyas. Palakpakan muli natin ang Panginoon. At sa mga panahon po na ito, ipinapaalala rin sa atin na tayo'y dapat maging masaya sa pinakasimpleng bagay. Ipinakikita sa atin sa mabuting balita ang dapat na nagdudulot sa atin ng tunay na kagalakan. Hindi ba parang, dati, ang dami mong pangarap pa eh. Hindi ho masamang mangarap ha, magandang may pangarap. Pero yung hindi ka masiyahan sa kung ano ang mayroon ka, yun ang nakakalungkot.
At minsan hindi tayo makontento sa kung ano ang mayroon tayo. Kaya ang panahon na ito ay nagtuturo sa atin ng pagpapahalaga sa mga bagay na simple na nakapagbibigay sa iyo ng kaligayahan. Si San Juan Bautista, ito rin po ang itinuro niya sa mga taong lumapit sa kanya. Marami siyang pangangaral na ginawa, ngunit ipinakikita sa atin sa mabuting balita ang 3 taong lumapit sa kanya at nagtanong, ano ang dapat naming gawin? Ano nga ba ang dapat naming gawin? At sa unang taong lumapit kay San Juan Bautista, sinabi niya, kung mayroon kang 2 baro, bigyan mo ng isa ang wala, gayon din ang gawin mo sa iyong pagkain. Huwag kang maging madamot. Hindi po ba very basic? Share your blessings. Maliliit pa lang tayo, itinuturo na ito, anak, huwag kang maging madamot. Bibigyan mo ang kapatid mo. Huwag kang magdadamot sa kalaro mo. Naalala ko, sinasabi sa amin ng magulang namin, nakakapangit daw yung madamot. Tandaan ninyo yung mga kalaro ninyo noon. Hindi ba pangit na pangit kayo kapag madamot sila? No, kapag gusto mong hiramin yung laruan niya, ayaw niyang ipahiram sa iyo, hindi ba pangit na pangit ka sa kanya? Kaya huwag kang maging madamot. Magbigay ka, magbahagi ka. Sinabi naman ni San Juan Bautista sa ikalawang dumating sa kanya na isang publikano o isang tax collector, Guro, ano po bang dapat naming gawin? Sabi niya, huwag kayong sumingil ng higit sa dapat ninyong singilin. Huwag kang maging madaya. Huwag kang magnakaw. Ano ba ang tawag sa pagkuha ng hindi sa iyo? Hindi ba't pagnanakaw? Simpleng-simple, basic na basic. Tinuturo sa atin nung maliliit pa lamang tayo, anak, huwag kang kukuha ng hindi iyo. Huwag mong gagalawin ang hindi sa iyo. Sa ikatlong lumapit sa kanya, ang kanya namang sinagot, huwag kayong manghihingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o ng pagpaparatang ng di totoo. Masiyahan kayo sa inyong sahod. Sinasabi sa atin na maging kontento ka sa anuman ang mayroon ka. Yan po ang sikreto sa tunay na kagalakan. Maging masaya ka sa ano ang tinatanggap na biyaya na mayroon ka. Dahil kapag ikaw ay napuno ng inggit sa iyong kapwa, nakadepende ka na sa kasiyahan ng iba. Kapag yung mga magkakapitbahay, nagpapaligsahan, ewan ko lang po kung na-experience niyo yun. Minsan may mga magkakapitbahay, nakitang nagpagawa ng bakuran yung isa, magpapagawa din siya. Hindi magpapatalo. Abay, nagpapintura sila, nagpa-repaint sila, magpapa-repaint din kami. Ang ganitong klase ng tao ay walang kaligayahan, walang kagalakan, sapagkat lagi siyang may kulang. Ngunit kung kontento ka, kahit kakaunti, para sa iyo'y saganang-sagana ka na. At bakit po mahalaga ang kagalakan sa atin pong paghahanda sa panahon ng pagdating ng Panginoon? Sapagkat sa pamamagitan lamang ng kagalakan, magkakaroon ka ng tunay na pagtanggap sa Diyos na una nang nagbigay ng Kanyang sarili. Mas magiging grateful ka sa Panginoon. Makikilala mo ang kabutihan ng Diyos. Siya lamang ay sapat na.
Hindi ba't yan ang pinagmumula ng tunay na kagalakan ng isang Kristiyano? Ang Panginoon, siya lamang ay sapat na. Sa pagharap natin sa Panginoon sa Kanyang pagdating, kapag kapuno ng kagalakan ng puso mo, makikilala mo ang Kanyang kabutihan. Hindi ba't ang kagalakan ay tanda ng pagpapasalamat? Laging magkarugtong yan. Hindi ka magpapasalamat kung ikaw ay walang kagalakan sa iyong puso. Kaya napakahalaga na siguraduhin natin na ang puso natin sa panahon ngayon ay hindi mapuno ng takot o pangamba. Hindi mapuno ng pagkaawa sa sarili. Kawawa naman ako. Buti pa sila. Oh, yan ang mga hinaing natin. Buti pa yung kapatid ko, maganda ang buhay. Buti pa yung kapitbahay ko, masaya sila. Hanapin mo ang biyaya na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon kahit sa pinakasimpleng bagay. Dahil ang kagalakan naman po'y hindi komplikado. Dahil itinuturo sa atin, siya lamang ay sapat na. Sa linggo rin pong ito, natapat naman po na kapistahan ng mahal na Birhen ng Guadalupe. Dito po sa aking kanan, makikita nyo ang kanyang imahe. At ang pagpapakita ng mahal na Birhen kay San Juan Diego, na siya pong nakaluhod sa kanyang harapan, ay isang pagpapaalala sa atin na mayroon tayong kasama lagi na magpapaalala sa atin na tayo'y dapat laging nagagalak sa kabila ng lahat. Hindi ba ang Pasko ay Pasko kahit mahirap ang buhay? Hindi yan nakadepende kung may ihahanda ka ba sa Noche Buena. Hindi yan nakadepende kung nakabili ka na ba ng bagong damit. Hindi yan nakadepende kung marami ka ng pera. Ang Pasko ay araw ng kagalakan. At dapat nating makita ito. At laging ipinakikita sa atin ito. Gayon din sa tulong ng mensahe lagi sa atin ng ating mahal na inang si Maria. Ibabahagi ko lang po ng sandali ang kwento ng mahal na Birhen ng Guadalupe. Si San Juan Diego ay isang native Indian na naglalakbay para magsimba sa kaburulan ng Tepeyac. Ito'y sa Mexico. At nung siya po'y naglalakbay, nagpakita sa kanyang mahal na ina. At inutusan siya na pumunta sa kanyang obispo at sabihin magtayo ng simbahan doon sa lugar ng kanilang pinagkakitaan. At nagpunta nga itong si San Juan Diego at ikinuwento ito sa obispo. Ngunit naghanap ng tanda ang obispo. At nagbalik si San Juan Diego. At sinabi ng mahal na Birhen sa kanya na bumalik muli upang sabihin sa obispong totoo nga ang natanggap niyang balita. Ngunit noong December 9, nung unang nagpakita sa kanya ang mahal na ina, noong December 10, ang kanyang tito, ang kanyang uncle, ay nagkaroon po ng karamdaman na halos mamatay na. At naisip po ni San Juan Diego na hindi na muling magbalik doon sa lugar kung saan sila nagkita ng mahal na Birhen. Sa takot marahil na baka ito'y dulot nito. Ngunit noong December 12, nagpakitang muli sa kanyang mahal na ina nang siya'y madaan muli doon sa kanilang pinagkakitaan. At sinabi ng mahal na ina sa kanya, bakit ka
nalulungkot? Bakit ka nangangamba? Hindi ba't ako ang iyong ina? Ang mga salitang iyon ay nakabuhay sa kalooban ni San Juan Diego. At gayon din naman, nakabubuhay sa atin. Kapag narinig mo ang mga salitang, bakit ka natatakot? Bakit ka nangangamba? Hindi ba ako ang iyong ina? At tulad ng ina, hindi pababayaan ang kanyang anak. Lahat gagawin niya para lamang mahango sa paghihirap ang kanyang anak. At simula rin noon, iniutos sa kanya ng mahal na ina na bilang patotoo, kumuha ka ng mga bulaklak, ng mga rosas. Kaya po, si San Juan Diego, sa kanya pong balabal, nilagay niya ang mga bulaklak na kinuha niya. At nung ito po ay dalhin niya sa obispo at kanyang ibigay ang mga bulaklak, ang nakita nila yung imahe ng mahal na Birhen ng Guadalupe. At lahat sila'y nagsiluhod at nagbigay galang dito. Mga minamahal na kapatid, ang mahal na ina ay hindi nagsasawa upang ibahagi sa atin ang katotohanan na dapat lagi tayong nagagalak, na dapat lagi tayong nakakikita ng dahilan para tayo ay magsaya. At ito'y dahil sa Diyos na hindi nagsasawang magbigay ng kanyang sarili. Kaya mga minamahal na kapatid, ang panahon na ito ay panahon din ng panawagan sa atin para maging kaisa niya sa pagbibigay. Kung ang Diyos ay mapagbigay, kung ang Diyos ay laging nagnanais na magkaroon ng kagalakan ng bawat isa sa atin, hindi ba't dapat tayo rin ay maging kaisa niya sa pagpapalaganap ng kagalakan? Kaya lahat po ng ito sa mga binanggit ni San Juan Bautista ay nagtuturo ng pagiging generous. Huwag kang maging makasarili. Huwag mong isipin lamang ang sarili mo at magbigay ka sa iba. Sa panahon na ito, maghanap tayo ng pagkakataon na sa kabila ng pandemya, makahanap tayo ng paraan upang sa maliit natin mang pamamaraan, makapagbahagi tayo anuman ang mayroon tayo. Amen. Magsitayo ang lahat. Sama-sama nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Sumilang at hindi ginawa, kaisa ng Ama sapagkat Diyos, at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawan tao siya na lang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen at naging tao. Pinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan, kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeto. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. At inihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay
at ang buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa mga makapangyarihan upang ibuhos sa ating puso ang espiritu ng kagalakan habang naghahanda tayo sa pagdating ni Kristong ating Panginoon. Ating itugon, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Upang maparam ang ating pagiging makasarili at kasakiman habang naghahanda tayo sa pagdating ng Panginoon, dumalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami. Upang ang ating panghihina ng loob ay mapalitan ng pagtitiwala at kagalakan sa mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos, dumalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami. Upang higit tayong magsikap na ang kapayapaan ang mamayani sa ating pamilya at lipunan, dumalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami. Upang talikuran na natin ang masamang ugali at isabuhay ang kabutihang kanyang tinatanggap natin sa banal na misa, dumalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami. Upang ang lahat ng pagkatakot at pag-aalala ay mapawi sa ating kalooban ng buong kagalakan nating mapatuloy si Jesus sa ating puso at pamayanan, dumalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami. Upang ang mga yumao ay makamit ang walang hanggang kagalakan ng langit, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Amang maawain, isugos sa amin ang espiritu ng karunungan at kapayapaan. Gabayan kami ng iyong salita at punuin ang kagalakan habang naghahanda sa pagdating ni Jesucristo ng aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sana
magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak na puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng Diyos, lakas loob tayong tumawag sa Ama, awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Narito si Kristo,
ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Spiritual na pakikinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo para sa paggawad ng maringal na pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos, Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at tinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating ng nagkatawang taong manunubos, ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos kapag siya'y dumating ng may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo at ng inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naiandog na natin ang banal na misa, humayo kayo ng may galak at kapayapaan. Salamat sa Diyos. Purihin at palakpakan natin ang Panginoon.